Chinky, ano ba talaga ang isa sa pinakamagandang investment? Whether we like it or not, hands up, property. Ha? Ang laki ng perang yan. Alam nyo ba ngayon na pwede na kayo mag-invest sa property at kumita sa rental property sa halagang 10,000 pesos? At kung paano yan, i-reveal ko sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. It's an honor and pleasure to serve you on a daily basis. And nagbibigay tayo ng karunungan, kaalaman para tama po ang iyong pagpapasya at syempre para hindi masayang ang iyong pinagpagurang pera. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin real estate investment. At syempre, nagtanong kayo, pwede ba talaga mag-invest sa property at kumita ka sa rental income sa halagang 10,000 pesos? Yes, sa pamamagitan ng, okay, drum roll please, REIT. R-E-I-T. Oo. Ano ba tong REIT na itong pinag-uusapan nyo? Pero bago natin pag-usapan ng REIT, pag-usapan muna natin real estate. Ang real estate po ay number one, syempre, yung mga properties na binibili po natin. Physical properties po. There are several properties. Number one, yung tinatawag natin na condominium unit na alam na po natin, ang binibili lang natin, rights and space. And then number two, meron tayong tinatawag na lot, lupa lang. Okay, pwede ka rin bumili ng lupa lang. And then sa lupa, meron tayong tinatawag na residential lot, meron tayong tinatawag na commercial lot, di ba? Yung residential pambahay, yung commercial, yung pang negosyo, or may mga iba naman industrial lots, no? When yung industrial, yun ang pang warehouse, di ba? Pang factories. And syempre, may mga iba, may kasamang bahay or tinatawag na house and lot. Yan po yung sa umpisa sa real estate. Next naman po, yung tinatawag po naman nating REIT, R-E-I-T. Sa R-E-I-T naman, Real Estate Investment Trust. Ang kagandahan po sa REIT, pwede na kayong bumili ng portion ng isang property. Kasi sa property, kailangan nyo talaga ng milyon, diba? Pero ngayon, sa 10,000 pesos, pwede ka na mag-own ng property sa pamamagitan ng REIT shares, R-E-I-T shares. Ito ay mabibili po natin sa pagsali po sa stock market. Dahil meron po ng mga companies po na mga malalaki like Ayala, Robinsons Land Corporation, Double Dragon, di ba? Lahat po sila, meron na silang tinayong REIT company at yung mga public lands nila, commercial areas niya, pinapaupahan sa tao. At itong kagandahan, obligado po ang mga publicly listed companies sa REIT magsauli ng 90% ng kanilang profit at sinishare sa lahat ng mga REIT investors po nila. So in other words, pwede ka rin kumita sa pamagitan ng upa. Diba? Dividendo ang makukuha mo. Number one. And number two, sa REIT shares din po. Halimbawa, binili po nyo ng piso lang yan nung, let's say, itong taon na ito. Next year po, ito po ay naging 2 pesos po. Dumoble po ang inyong investment. So, para ka na rin bumili ng property na dumoble na rin po. So, yun po ang tinatawag nating na REIT. At kung gusto nyo pang malaman ng malaliman yung REIT na yan, meron na po kaming isang session, no? Na mamaya, isi-reveal ko na lang po sa inyo later kung saan nyo malalaman yung session na yan on how you can really buy REIT shares. Kaya tapusin nyo tong video na ito. So ngayon, maliwanag na ba ang REIT? Kung maliwanag na po ang ibig sabihin ng REIT, pakitype lang sa comment section yung maliwanag para malaman ko na effective ang pagpapaliwanag ko po sa inyo. So right now, puntahan na po natin ngayon ang pros and cons ng investment, direct ka na sa real estate, sa condo, sa bahay at lupa, or magre-REIT shares ka na lang. Puntahan po na muna natin sa bahay at lupa. Ano yung pros? Siyempre, mas mataas ang returns mo. Siyempre, ikaw may-ari Di ba? 100%. Di ba? At the same time, may control ka. Kung gusto mo paupahan, kung gusto mo ibenta, you have the choice. At pwede mong piliin saan mo gustong bumili ng property. Di ba? Yun ang kagandahan. Ano naman po ang cons? Siyempre, malaking kapital. Million ang pinag-uusapan po natin. And next also, kung ikaw ang mismo ang magmamanage, ikaw magbebenta, ikaw magpapaupa, ikaw ang gagawa ng lahat. At syempre, pag ikaw rin ang may-ari, ikaw rin ang mag-maintain ng property. Right now, punta naman natin ang REIT. Sa REIT naman po, ano po ang pros? Ang pros, wala kang bibilin talagang physical property kasi ang binibili mo lang ay shares. That's number one. Number two, hindi mo kailangan ng malaking pera. Kasi nga sa halagang 10,000 pesos pwede ka na mag-umpisa. And then number three, hindi na rin ikaw magmamanage. Oo, bakit? Meron ng mga professional, mga lease managers or mga rental managers na sila na magpapaupa at silang kokolekta. Pang-apat po, ang kagandahan po dito, pwedeng-pwede po yan sa mga taong nag-uumpisa sa maliit lang
lang ng puhunan. And then pang-5, ang advantage din po ng REIT. Pwede mong ibenta ang shares mo anytime. Compared mo, syempre, pag in property, milyon na pinag-uusapan, matagal ka maghahanap ng ika nga ng buyer. Pero sa REIT shares, ora mismo, ngayong araw na ito, ay gusto ko na ibenta yung shares ko. Pwede mo na makuha agad yung cash mo. And then kagandahan din dito sa REIT shares po ay diversified po siya. When you say diversified po siya, hindi ka lang naka-invest sa isang property, naka-invest ka sa lahat ng property nila, ng company na papasukan mo. Pero kung may maganda siya, Chinky, meron din siyang hindi maganda funds. Syempre naman, number 1, yung pagkita po ng property ay dependent din po kung sino nagmamanage, kung credible ba sila. And then number 2, meron tayong tinatawag na market forces or market volatility. Syempre, pagka hindi maganda ang ekonomiya ng isang bansa, bumabaksak po ang shares at stocks ng mga company. Number 3, hindi ka nagmay-ari ng property. Marami kayong may-ari kasi nga divided ang shares. Number 4, ang REIT shares po ay hindi mo matitirhan kasi wala talagang siyang physical. Compared to sa nabili mo na, sa iyo na, pwede mo siya tirhan at pwede mo siya ibenta. So, ngayon, alam nyo na po ang difference ng physical property, ng condominium unit, at the same time, tinatawag nating REIT. Ano bang mas babagay sa iyo? Ang identifying factor pa rin, number 1, anong goal and intention mo pagpasok mo sa property investment? Ikaw ba mismo gusto mong tirhan in the near future? Gusto mo talagang pwedeng ibenta physically na ikaw may control, ikaw makakapili ng lugar? Kung yan ang gusto mo, chances are you should go to the traditional real estate talaga na may physical house and lot or condominium unit. Gusto ko na talaga mag-invest ngayon kahit na kaunti pa lang ang pera ko. Gusto ko na kumita sa real estate. At the same time, ayaw ko mangolekta, ayaw ko mamblema. Gusto ko lang palaguin ang pera ko. Kung yan naman decision mo, I think maganda rin alternative for you. Kung ganun ka mag-isip, sa REIT ka. Kaya para sa mga taong nagtatanong, Chinky, paano ba ako makapasok sa REIT na yan? Interesado na ako. Kung gusto nyo malaman nga yung step-by-step guide, meron na kaming program to teach you on how to invest in REIT. Sana all may investment at ang magtuturo dun is no other than the expert, si Rex Mendoza sa Real Estate Property Investment. So kung gusto nyo malaman, i-click nyo na lang po. Click nyo na lang po yung link sa baba at hanapin nyo na lang po yung session na yun. Sana naman, nagustuhan nyo naman tong episode na ito at na-enlighten kayo. Grabe. Kaya nga, mag-subscribe na kayo dito sa channel na ito, itong channel ng mga ipunaryo at ng mga payaman. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.